ba? Hindi pa. Hindi sumasagot si Sir. Wala akong alam. O ulit. Alam niyo ba? Ulitin. Hindi pa. Ayun. Hindi pa. Second Kanina, emotion. oo, kasi kanina nagulat talaga ako sa Oo nga. tinatawag na mirror effect na yan. Diba? Akala ko okay na okay, pero hindi pala. Ano Totoo masasabi yan, niyo Ate dyan? Cynthia. At hindi lang yan dahil marami tayong summer reminders today para siguradong protektado ang buong pamilya ngayong tag-init. Kita mo meron nga tayong pamaypay dito sa tabi natin dahil Wala. hindi ko pwede ang init Pero talaga. take note kahit mainit, maganda tong arena wave pool mga kaibigan. Yes, tama ka na po. Para po tulungan tayo sa mga reminders na yan, mga kaibigan. Kasama natin ngayon dito sa Arena Wave Pool, ang isang athlete at beauty queen ng Binyan MUPS Laguna 2025. A crown keeper of Mrs. Laguna Philippines, Mrs. Maria Makiling 2024. At balita ko po, kasama niya ang kanyang buong pamilya sa pagkitraining for the upcoming Spartan event. Wow. Okay, let us all welcome Miss Jessa Krista Yumang Yu. Yeah! Good Hello morning! there. Morning and welcome! Good morning. And welcome po sa ito ang tahanan. Tamang-tama summer special namin, di ba? At nandito kayo at marami kayong mai-share sa amin lalong-lalo na itong tag-init, di ba? Tama. Siyempre, hindi lang yan. Kasama din natin today. Online naman Yun, no? ngayon. Online Ang pala, ating yes. suki na dermatologist na si Dr. Kathleen May Alpapara. Hello. Ayan, Hello, ayan, Doc. ayan. Hello, Doc. Hello, Doc. Good morning mga ka-homies at sa ating mga host ng Ito ang Tahanan. Doc May, welcome back po. Hello. Welcome back po. Yan. And now mga kaibigan, Ma'am Jessa, ano po ang sports ninyo at gaano kayo kadalas na ma-expose sa araw? Me and my husband, we've been doing Spartan for a couple of years now. We finished Spartan Trifecta. So, yung Spartan po kasi, this is obstacle course racing. So, obstacle courses siya, different obstacle courses like monkey bars, weightlifting, tapos yung mga akyat ng mga walls, ganyan. So, lahat po yun while running. And most of the time po, these events are in mountains. So, hiking siya. That's why, very exposed po sa sun. Okay. Sa ganyan po ba meron ba kayong mga mga like specific routine? Like mga athlete na katulad ninyo, meron po ba mga sinusunod kayong mga ganyan? Opo, syempre, very important po when it comes to, let's say, yung sun exposure, like what I mentioned kanina, sa mountain po, and kasama sa heat training namin yon with Spartan or OCR racing. Sa amin, personally, I have to make sure na well protected ang katawan namin, starting with sunblock, and then during races and during training, I also most of the time po, I wear hat to cover my face. Ma'am Jessa, meron akong gustong malaman. Meron po ba kayong preferred number of SPF na ginagamit para sa ganitong sports? Usually po, for me personally, I usually buy yung mga pang sports kasi I think the SPF there is the minimum 80 SPF up to 100 kasi they are specially designed for sports activities kasi long time na nasa outdoors. So meaning yun na yung pinaka-safest na leveling ng 80 to 100. So yung 50, paano po yun? Baliwala. 50 okay lang din po if sa face and then you have your cap with your hat, at least double protection. But for the body, especially for the parts na hindi talaga nako-covered, like yung hands natin, ganyan, ako personally, I prefer mas mataas yung SPF, 80 to 100. Okay, ma'am, speaking of SPF, alam mo, merong reminder sa atin si Doc Kathleen. Kathleen. May para. Totoo ba na kapag SPF 100 ang gamit, protektado na ba kami buong araw? So yung SPF means sun protection factor. So before we understand the concept of SPF, we need to know that the sun emits UV radiation. So the UV radiation that primarily reaches the surface of the earth consists of UVB and UVA. So yung UVB or ultraviolet B, okay, it has a shorter wavelength
na 290 and to 320 nanometers. So it primarily damages the skin's outer layer. So yung epidermis, yung first layer yung epidermis. So the UVB mainly causes sunburns at saka delayed tanning. So sunburn, yun yung para kang nabalian ng mainit na tubig, yun yung mahapde, diba? Tapos tanning naman, yung tanning, yun yung nangingitim. And directly linked sila sa most common cancer, which is basal cell carcinoma. So yung UVA naman, okay, it has a longer wavelength of 320 to 400 nanometer, and it can penetrate deep into the skin's dermis. So yung dermis, yun yung second layer ng skin. So ito yung responsable sa long-term damage like photoaging, gaya ng wrinkles and age spots. And syempre, ibang skin cancers din. So, balik tayo sa SPF. Yung SPF, or sun protection factor, measures the protection of the sunscreen against UVB rays only, hindi UVA. Theoretically, kung iisipin mo, the higher the SPF, parang the better yung protection. Pero, hindi siyang 1:1 ratio. There's no sunscreen that can block 100% of UVB. Walang ganon. So, ayon sa book namin, in a person na namumula after 30 minutes of sun exposure, pag gumamit siya ng sunscreen na may SPF 15, 20% lang ng UVB ang makakalapat sa balat niya. And then, if SPF 30 naman, around 10%. So when it comes to SPF 50, some would say na it can block around 98% of UVB. So if SPF 100 naman, just a little bit higher than 98%. Pero syempre, depende sa amount ng sunscreen na nilagay at saka kung gaano kadalas nilalagay yung sunscreen. So once kasi na nilagay mo yung sunscreen, diba, pupunta yun sa hair follicles. So once na pumunta siya sa hair, diba, uneven na yung distribution niya. So technically, may uneven coverage niya. Tapos, pwede din matanggal pag nasa tubig ka. Pwede din matanggal pag napawisan ka. Tsaka pag nagpupunas ka ng balat, pwede din matanggal yung sunscreen. So dahil dito, yung Food and Drug Administration, or FDA, advises reapplying the sunscreen every 2 hours. Okay? Tapos, syempre, mas frequent pag nasa tubig ka. So dapat siguro mga 40 minutes to 1 hour. Every 40 minutes to 1 hour. So, if gusto niyo naman ng production against aging, photoaging, yung mga wrinkles, yung mga age spots, you have to look for sunscreens that are broad spectrum. Tapos, dapat may makita kayong PA. So, PA means protection grade of UVA. So, ito yung may plus, up to 4+ signs yun. Yun yung may highest rating, yung may 4+ signs. Palagay ko, kasi syempre 100 na yan. 100 SPF. Oo. Ba't nasa isip ko SPA? Iba yan. SPF. Oo. Anyway, nagpapatawa lang ako. Ayan. Narinig mo, partner. Hindi sapat na isang application lang pala. Tapos, pang buong araw na. And aside from that, proper outfit din para maingatan ang ating balat at komportable tayo. Pero alam nyo sa pormahan, madalas gusto natin yung mga dark colors. Totoo ito mga dark colors or black, activewear. Kasi nga, nakakapayat tignan. Kaya hindi may epekto sa akin yun. Pero sa actual na training, mga kaibigan, lalo na ngayong summer, ano ang realities outfit time? Yan, kayo Ma'am Jess, gaano kalaki ang difference ng comfort level mo kapag mali ang kulay na napili mong sutin ngayong Sa summer. Gusto kong marinig yung kay Efren. Oo, diba? Tama-tama si Sir Kung ano Dale. yung mga karapat dapat na Ating- mga susunod. Kapag po, the training is just indoors, sa gym lang, ganyan. So, okay lang po, naka-sports bra, something very comfortable para kasi naman po nasisinaga ng araw. But during races that we do it on outdoors, very important that covered, mga ganito po, long sleeves, ganyan, para covered po yung katawan.
regarding the colors naman po, recommended actually talaga when you're gonna be outside are yung mga dark colors like navy blue, black, and ito po, red, and forest green. Kasi po, the darker the color, the more na nakaka-absorb ng UV rays, and mas napoprotektahan niya po yung skin natin kasi they absorb it. Yes. Medyo taliwas po dun sa alam natin na dapat white, ganyan. Ay, Kasi mali yun. mas fresco. Pero mas recommended po is yung darker kasi mas na-absorb niya po yung UV rays imbes na yung skin natin. Okay. So, it's still safe pa rin naman siya nung pagka nag-wear ka ng... Sir, would you like to add something about doon sa sinabi ni Ma'am? Well, oo, sa tingin ko naman is tama Yes, naman. Like, for designer. example, as a designer, syempre parati ko sinasabi, pagka ganitong tag-init, summertime, kailangan mga cotton-based tayo, mga malalabig sa katawan, very light. Pero syempre, ganyan meron tayong inaalagaan na skin, is meron din pala silang style na kailangan nilang gawin, which is, I think it might help sa mga taong, sabihin natin vanidoso, yung mga mahihilig mag-alaga sa kanilang skin, complexion, why not? Effective. What if black po? Di ba sabi nila black Kasi, nakaka-absorb yes, ng heat? Tsaka mainit sa mata. yes. no? Yun. So, okay ba kahit summer? Well, summer okay din naman sa Sa atin gabi. naman kasi wala namang pinipiling kulay na rin ng mga Pinoy eh. Oo. Diba? Basta't gustong pumorma, maski gaano pa kainit or summer, malamig, susuotin nila kung anong kulay ang gusto nila. Pero ako pag summer, nilalabas ko yung white, light colors. Oh, syempre. Hindi ko kaya yung dark. Opo, pag outdoor na Nababasa yung likod ko, eh. mag-mall or mag-swimming, syempre, OOTD and everything, maganda floral, maganda sa mata. Pero yun nga po, pag racing, like yung sa amin po, sports activities, better well-protected talaga yung skin kasi you'll be under the sun for longer hours. Yan, okay. So dito naman tayo sa may mirror effect. Doc May, paano kami magkakaroon ng sunburn kahit nakatago kami sa ilalim ng shade or cottage dito sa wave pool? So, bakit nagsa-sunburn pa rin? Pag nasa pool, kahit na pag marapit ka sa pool, kahit nasa shade ka naman, okay? So, you have to remember na, yung surfaces, okay? Surfaces near you can also reflect UV. So, example, if you're near snow, so snow can reflect 80% of UV. Tapos, pag nasa beach naman, sand can reflect about 10 to 25%. Okay? Tapos, pag concrete or asphalt, about 10% yung nare-reflect na UV. And then, pag water, ayan, pag sa pool, 10 to 20%. So, water can reflect 10 to 20% of UV. Pag grass, pag damo, or pag nasa lawn, about 10%. So, kaya, pansin mo, kahit nasa shade ka naman, punta ka ng beach, sa pool, kahit nasa shade ka naman, parang nag-sunburn ka pa rin, or nagtatan ka pa rin, ngiting pa rin. So, it's because of that. So, very important talaga yung re-application ng sunscreen. Kaya pala, kahit tayo nakapayong, ako ramdam na ramdam ko pa rin yung init ba? Tagos na tagos pa rin sa balat, di ba? Like yung Alam hakde, mo yun? no? Yung hakde. Oo. Matagos talaga. Di ba? Grabe. Pero huwag din natin kalimutan yung mga gamit natin sa bag. Ayan. Doc May, Yung Doc. paano namin malalaman kung hindi na effective ang sunblock na naiwan sa mainit na sasakyan? Ayun, palagi natin nangyayari na gagawa yan. Yes, Doc. So, paano mo malalaman na hindi effective yung sunblock? So, hindi lang sa hindi effective yung sunblock, di ba? More of, you need to choose the right sunblock. So, dapat, number one, broad spectrum siya. So, at least ako, I tell my patients at least SPF 30 or 50. Tapos, with PA, with 4 plus na PA plus. So, 4 na 4 plus times yun. And, it should be, the sunscreen should be reapplied every 2 hours. Okay. Tapos, pag nasa sasakyan ka naman, okay, glass effectively filters UVB. Okay, UVB, not UVA.
So yung windshield, okay, na-laminated yung glass. It can block 99% of UVB. Okay, pero yung rear windows, okay, since hindi sila laminated, okay, mas nakaka-penetrate yung UVA, kaya mas nakakasanhi din yun ng photoaging. So kaya minsan napapansin mo, nagdadrive ka, hindi ka nagpapaaraw, pero nagdadrive ka, pero pansin mo may melasma ka dito. Tapos may mga age spots ka dito sa arms or sa braso. Okay. So, like what I've said earlier, napaka-importante talaga yung reapplication, yung paglalagay ng sunblock, ng tamang sunblock, at saka yung reapplication. At saka dapat enough siya. Enough siya dapat. Enough na sunscreen. Okay. Yun, kaya next time talaga, Decentia, dapat maiwanan sa mainit na lugar yung mga ganyan. Kaya mga ka-homies, tandaan niyo yung mga sinabi ni Doc. Yes. Kaya maraming salamat, Ma'am Jessa Crista, Yumang Yu. Baka meron pa ko yung Gustong gustong batiin, Ma'am Jessa. Thank Message, you po. comment. Of course, my family, my husband si Buboy, mga anak ko po, si Aizen, si Morgan, my mom, my kuya, and everyone, my friends from MLT or Mrs. Laguna and Miss Universe din. And also my friends sa company ko sa Globe. Hello po. Ayan. Thank you Alright. so much, Ma'am Jessa. Maraming salamat po. At syempre, thank you din sa ating dermatologist. Of course, si Doktora. Si Doktora Kathleen May Alpapara. Ayan. Doc May, thank you. So thank you for having me. If you'd like more updates, you can follow VE Sebi Skin Center on Facebook. And my social handles are at May_skin ND on Instagram and TikTok. Thank you.